Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Philippians chapter 2 verses 9 and 10. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanyang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. The gift of authority. And today, pag-aralan po natin yung kahalagahan po ng pagkaunawa natin ng authority natin as a believer of our Lord Jesus Christ. Alam niyo po, marami sa atin ngayon ang namumuhay sa takot, lalo na po sa pagkatakot sa kaaway. Dahil hindi alam yung kanilang authority as a believer. At alam niyo po, tayo pong mga Kristiyano, isa po sa gifts na binigay sa atin ng Panginoon ay yung pong gift of authority na dapat po i-exercise natin para po tayo po magpalayas ng mga masasamang espiritu at mamuhay po ng matagumpay sa buhay na ito. At yan ang dahilan kung bakit po binigyan ang Panginoong Hesus ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. At yan po'y naganap after the resurrection. And most people do not understand that. Ang kahalagahan po ng pangalan na yan, yung pangalan na yan ay dadaig sa lahat po ng kaaway ng Diyos. At maging ang mga principalities, powers, rulers, o yung mga may kapangyarihang mga spirito sa mundong ito ay luluhod sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya napakahalaga po ng pagkaunawa natin ng resurrection kasi after resurrection, ganap ng tinalo ng Panginoong Hesus ang diablo, yung pong sinasabi ng Colossians chapter 2, verse 15. At ang mga kaaway ng Diyos, ang diablo at ang kanyang mga kasama ay luluhod at magsasabing si Jesus ay Panginoon. Ibig sabihin, suko sila sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, kung maalala niyo po dun sa Luke chapter 10, verses 19 to 20, ang ating Panginoong Hesus, minsan inatasan niya po yung kanyang 72 disciples na mangaral ng mabuting balita. At nung bumalik po yung kanyang mga alagad, tuwang-tuwa po sila. At ang sabi nila, yung mga espiritu ay sumusuko sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ngayon, anong sabi ng Panginoong Hesus sa kanila? Rejoice, your names are written in heaven. So, ibig sabihin, tayo palang mga believers, entitled tayo to use the authority of the name of Jesus. At ito po nga mga 72 disciples, naranasan nila ito. Lalo't higit na tayo ngayon, after the resurrection, dapat po i-exercise natin yung authority na ito na gift ng Diyos sa atin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus ay maaari po tayo magpalayas ng masasamang espiritu. Hindi niyo po ba napapansin, ang dami nating problema sa ating buhay at ang kaaway nandiyan lang palagi sa paligid natin. Kadalasan makikita po natin yan sa iba't ibang areas ng ating buhay, sa ating health, sa ating finances, sa ating family, sa ating relationships, at kung ano-ano pa. Kaya ang sabi ni St. Paul sa Ephesians chapter 6 verse 12, kailangan po ay matuto tayong makipaglaban sa mga gawa ng kaaway. At tawag po dyan ay spiritual warfare. Sa pamamagitan po ng authority na binigay sa atin ng Panginoong Hesus, pwede nating pagtagumpayan at talunin itong mga kaaway natin sa buhay. Lalo na itong mga problemang ito na nagpapahirap sa atin. Kaya dapat matuto po tayong i-bind ang mga masasamang espiritu sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesus. Sila po'y susuko. Yun po sabi ng Mark chapter 16 verse 17, James chapter 4 verse 7. At dapat po lagi nating suot yung armor of God na binabanggit sa Ephesians chapter 6 verse 13. Kailangan po knowledgeable tayo about truth, righteousness, about the gospel, about faith and salvation. Kaya mga Kristiyano, dapat marunong po sila sa salita ng Diyos kasi ang inaatake ni Satanas,
kadalasan ay yung ating mga isipan. Sabi sa 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5. Kaya yung isipan natin dapat po ay puno lagi ng mga katotohanan patungkol po sa ating righteousness, patungkol po sa mabuting balita, sa pananampalataya, at sa ating kaligtasan. Yan po ang ating armor. At dapat daw po huwag tayong papayag na ang dyablo maghari-harian sa ating mga buhay. Lagi tayong magpantay, sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8 at sa Ephesians chapter 4 verse 27, do not give the devil a foothold. So ibig sabihin, tayong mga believers, pwede nating i-exercise ang authority na ibinigay sa atin ng Diyos to use the name of Jesus against the works of the enemy. Alam niyo po, no, ako'y bagong-bago pa lamang believers. Meron po akong kakatuwang experience. Minsan po ay yung pong siga dun sa lugar namin ay pumunta sa aming bahay at takot na takot po siya dahil sinasapian ng masamang espiritu yung kanyang asawa at tinawag niya po ako. Sabi niya, Brother Jojo, tulungan mo. Pag-pray mo yung asawa ko. Ako po bilang bagong mananampalataya ng panahon na yun, naalala ko yung mga natutunan ko po sa church. At sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Yesus ay pinalayas ko po yung masamang espiritu. Alam niyo po, kahit ako'y baby Christian pa noon, yung masamang espiritu po ay lumayas, umalis doon sa babaeng inaalihan niya. At nakakatuwa po, nakita po ng dalawang mata ko na tayo pala as believers pwedeng magpalayas ng masasamang espiritu. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Tayo pong lahat, basta alam natin yung authority na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus, ay pwede tayong magpalayas ng masamang espiritu. So again, ito po si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.